Hello mga beshi! So after 6 hours of traveling from Hanoi, I finally reached my destination. Welcome to Sapa, Vietnam! Mga 12:30 nga ng tanghali ako dumating dito at dito ako nagstay sa Sapa Legacy Hotel. Sa Agoda ko nga pala to binook for less than 1,500 per night. Yes, mga besh, ganun kamura ang mga hotels dito. Tapos tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng view ko kasi ang view ko dito ay ang Sapa Lake mismo. 2 to 3 minutes walk nga pala to sa Sun Plaza tsaka sa mga restaurants. Sa presyo at location, sulit to mga besh. After ko mag-check-in, pumunta ako dito sa Paradise Restaurant at dito ko kumain ng pho. Ang sarap ng pagkain nila dito mga besh. At dahil overnight lang ako sa Sapa, hindi na ako nagsayang ng oras. Tinuloy-tuloy ko na after ko mag-lunch, pumunta naman ako dito sa Cat Village. Nag-rent nga pala ako dito ng costume para habang naglalakad ako, nakaganito ako. Ang ganda kasi sa pictures nito mga besh. Kung pupunta kayo dito ay kailangan ihanda nyo ang tuhod nyo kasi mahaba-habang lakarin to. Pero ang kagandahan dito, kung mahilig kayo mag-souvenir hunting, maraming mabibili dito mga besh. Tapos, meron din dito mga Instagrammable spots. Maganda talaga mag-picture. Dito lang ako medyo nag-struggle sa solo traveler kasi may mga spots na kahit may tripod ako, hindi ko makuha kasi yung right angle. So, kailangan ko pang makisuyo dun sa ibang turista para lang mapicturean ako. Hehe. Gaya na sinabi ko, mahaba-habang lakaran to, pero dapat ang goal nyo ay makapunta kayo dito sa may bandang dulo, dun sa may waterfalls. Ito kasi yung pinaka-highlight ng tour nyo dito. This village is where you can experience the local culture and the way of life of the Hmong people. Nakakatuwa lang na kahit saan ka tumingin, may greenery, traditional houses, and beautiful landscapes. Sobrang layo talaga sa busy city life. O ayan, dahil mag-isa lang naman ang tita nyo, tinodo ko na ang pag-e-emote. Tara, itour ko na lang muna kayo mga besh. So, nandito tayo ngayon sa Cat Village and masasabi ko, worth visiting naman siya. Maganda yung place. Ang problema lang, sobrang daming hagdan. So, for me, it's not senior friendly. Pero, sulit pa din. Tapos, yun nga, if you have spare money, pwede kayo mag-rent ng costumes. Ayan. Tapos, ang dami dito nag-photo op. Kung talagang gusto niyo ng Instagrammable place, isa ito sa pwede niyong puntahan dito sa Sapa, Vietnam. So pagkatapos ko maikot yung buong village, nag-decide na akong bumalik. At ito nga pala yung dinaanan ko kanina at ito rin yung dadaanan ko pa uwi. So sobrang tarik talaga mga besh. So pag akyat ko niya, nakakita ako ng habal-habal at narinig ko mas mura siya sa Grab. So ito na lang yung tinig ko pabalik ng Sun Plaza. Ito nga palang Sapa ay known for being the city in the fog. Kaya ganito lang naman ang itsura nila paggabi. Ang ganda mga besh. Alam nyo, kahit napagod talaga ako sa lakaran ko sa Cat Village, hindi muna ako bumalik ng hotel kasi sobrang na-enjoy ko tong ganitong view. Tumambay lang talaga ako doon, nakaupo lang ako habang tinitignan ko tong mga to. After kong tumambay sa labas, dumaan ako dito sa Sapa Church to pray saglit. Tapos, after niya, nag-decide na ako na maghanap ng kakainan. Kaso, na-realize ko, 12 degrees pala to. Naiwan ko yung jacket ko sa hotel. So, nag-take out na lang ako at sa hotel kumain.
On my second day to Sapa, pumunta naman ako ng Sun Plaza kasi dito ako sasakay ng monorail, going to Fancy Pan. So, pwede naman kayo mag-walk-in dito, pero in my case kasi, binook ko na in advance, so nag-book na lang ako sa Klook netong Fancy Pan. So, since na-book ko nga in advance, dumiretso na lang ako dun sa may entrance ng monorail, tapos nag-scan na lang ako ng QR code ko from Klook, tapos dire-diretso na siya. Marami nga palang Fancy Pan packages ang ino-offer sa Klook, pero ako ang in-avail ko lang is yung may round trip na monorail tsaka cable car. Hindi muna ako nag-avail ng peak rail tsaka ng mga buffet restaurant. Alam niyo, sobrang na-enjoy ko tong view na to, napaakyat kami, and here's why. So, pagdating ko ng Mongwa Station, so hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko doon. Pero anyway, pagdating ko nga dito sa station na to, naglakad naman ako palabas. Tapos, ang nakita ko ay itong magandang garden na to, mga besh. Dito naman, pwede pa kayo mag-ikot-ikot muna dito sa garden na to bago kayo umakyat dun sa way papunta sa cable car. Ganun na nga yung ginawa ko, and I suggest na ganun din yung gawin nyo kung pupunta kayo rito kasi may iba yung way nyo pagka bumaba naman kayo. Medyo natagalan nga ako dito sa lugar na to kasi ang daming magandang mga picture spots din.
So after ng ilang minuto kong paglalakad, pumunta naman ako dito kasi dito na ako sasakay ng cable car. If mag-check nga pala kayo ng packages sa Klook tapos makita nyo yung Bansam Restaurant, dito nga pala yun mga besh, hindi siya dun sa mismong peak ng Fancy Pan. So dito nyo yun i-avail. So this is it mga besh, oras na para sumakay sa cable car. Kung matatakotin nga pala kayo sa mga cable car, pues kailangan nyo ihanda yung sarili nyo kasi mga 20 minutes na biyahe to mga besh. Pag-aakit nga pala kayo sa Fancy Pan, kailangan magdala kayo ng raincoat kasi unpredictable ang weather dito mga besh. Kailangan mo talagang ihanda yung sarili mo dito kasi napakataas ng inaakyat neto mga besh, pero tingnan nyo naman ang view. Medyo maulap lang pero alam mo ang ganda ng view dun sa baba. To be honest, matatakotin ako sa cable cars. Naalala ko nung sumakay ako dati sa Singapore. Grabe yung nginig ko. Pero ngayon, o diba, wala naman akong choice kundi maging matapang. Buti na lang may mga nakasabay ako. So after that cable car ride, pues hindi pa ito yung peak. Kailangan nyo pa maglakad. At ito na nga, ito yung reason kung bakit hindi ako nag-avail ng mga buffet restaurant packages dun sa Klook. Kasi meron naman kainan dito sa taas. So, eto na nga mga besh. Mas maganda kung aakyat pala kayo dito, magdala kayo ng water. Kasi kailangan nyo yun. Dahil may mga akyatin pa dito. Alam nyo, nung paakyat ako dito, medyo natakot ako. Kasi naramdaman kong numipis yung hangin. Tapos, meron kasing part dito, hindi lang nakita sa video na nahirapan akong huminga. So, ginawa ko, nagpahinga muna ako, umupo muna ako. Tapos, uminom ako ng tubig. Kasi, basta parang hinabol ko talaga yung hininga ko. Gusto ko nga muna ulit bumabay. Kaya lang nanghihinayang ako. Gusto ko kasi marating yung tuktok. So, ginawa ko, binagalan ko na lang talaga yung lakad. Tapos, eto, guys, sobrang lamig kasi rin talaga dito sa taas. Tapos, zero visibility siya. So, better din talaga kung meron kayong dala ditong jacket kasi sobrang lamig, promise. So, there are two ways para marating yung pinaka-peak. So, pwede kayong sumakay ng peak tram or pwede kayong maghagdan. Pero mga besh, yung hagdan, 700 steps yun. So, good luck na lang talaga. Ako, hindi ko kaya yun. So, nag-avail ako nitong two-way na peak tram. So, gaya ng na-mention ko kanina, ang package na in-avail ko sa Klook ay yung magkasama yung round-trip tickets ng monorail tsaka ng cable car. Meron doon ino-offer na one-way na peak tram, pero yun nga, one-way lang siya. So, ang ginawa ko, dito na lang ako nag-avail on the spot for 320,000 Vietnamese dong. So, eto na talaga tayo mga besh. Nandito na tayo sa peak ng Fancy Pan. So, alam nyo ba na ang Fancy Pan ay ang highest mountain in Vietnam and the entire Indo-Chinese Peninsula? Kaya nga tinagurian itong Roof of Indochina. 10,326 feet tall or 3,147.3 meters nga pala ang taas nito. Wala man akong nakitang view sa taas dahil nga zero visibility, na-enjoy ko pa rin naman yung akyat ko rito. At syempre, bago ko bumaba, hindi ko tikman yung kape nila dito sa taas. Hindi ko na na-videohan yung pagbaba ko sa peak tram kasi sobrang siksikan. So, ito ang na-videohan ko na lang mga besh. Ito lang naman, mag-isa lang ako dun sa cable car. Wala akong nakasabay. So, na-overcome ko talaga dito yung fear ko sa pagsakay ng cable cars. Kasi, etong moment na to, wala na talaga akong ibang makakausap or makakasama sa cable car. Mag-isa na lang talaga ako mga besh. Sa buong trip nyo pala dito sa Fancy Pan, dapat mag-allot kayo ng 4 to 5 hours. Early morning talaga ang best time na pumunta dito para may view pa. Ako kasi talaga 10 AM to 3 PM ang ginawa ko. So ayan, zero visibility na mga besh. Paglabas nyo nga pala ng cable car, meron souvenir shop sila rito. So after ko sa Fancy Pan, meron ako next na pinuntahan ang Ban Mong Alpine Coaster. So dito meron silang pinoprovide na locker para sa mga gamit mo. By the way, nag-grab nga lang pala ako papunta rito. 250,000 Vietnamese dong nga pala to. Tapos mas mura kapag bata, nasa 100,000 lang. And then, kapag second ride nyo, meron na siyang discount. Alam niyo nung una, takot na takot pa ako kasi nga iniisip ko mag-isa lang ako tapos sasakay ako ng ganito. Pero again, tinapangan ko na lang kasi minsan lang naman ako pumunta rito. At masaya akong pinairal ko yung tapang ko. Kaya ito, nag-second ride ako mga besh. Relax na ako kasi second time ko na. Saya.
Alam nyo kung pwede lang, uulit-ulitin ko tong ride na to. Super fun pala talaga siya. Tapos alam nyo, kayo pa rin naman ang may control dun sa speed kasi kayo yung may hawak ng brakes. Kaya lang, if I were you talaga, huwag nyo masyadong kontrolin kasi mas masaya siya pala kapag mas mabilis. Oh! Woo! Ah! Ang saya! Ah! Woo! Woo! Guys, mas masarap siya pag mabilis. Ayan. Woo! Bilis na na. So, after that fun alpine coaster ride, bumalik na ako ng Sapa Town. Tapos, dito na ako kumain malapit dun sa hotel. Kasi meron ako nakitang ihaw-ihaw and mas mura kasi siya. And masarap naman. Tapos, katapat lang siya nitong Sapa Lake. After nyan, bumalik na ako sa hotel ko kasi nag-ready na ako dahil hihintayin ko na yung driver na magpipick up sa akin. Pabalik naman ako ng Hanoi. Ayun lang. See you sa next adventure. Buyers!